nagawang tumawag sa pulisya para sundan kami dahil hindi pa 100% kung tama bang pupuntahan ng lalaking yun. Ngunit ewan ko ba kung bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko na sundan ito ng mga oras na yun. Get ready, maikling wika nito. Napamura pa ako nang makita kong marami din itong tauhan na nakabantay. Ngunit dahil ramdam kong maaaring naroon si Christine, kaya hindi ako nakaramdam ng kaba. Dahil nag-aral ako ng military at martial arts, kaya hindi ako nakakaramdam ng anumang takot. Lalo pang lumakas ang loob ko dahil ang mga kaibigan ko ay mga dating secret agent. Pati mga tauhan ko ay may alam ring pagdating sa pakikipagbakbakan. Sa ilang minuto lang napatumba ng mga tauhan ko ang mga tauhan nito sa labas kung kaya mabilis kaming nakapasok. Nahagip ng mga mata ko ang lalaking yun kung saan patungo. Ngunit napatigil ako sa paghakbang nang pumasok ito sa pinto at may tauhan doon na nakabantay. Bigla akong napatindig ng matuwid nang marinig ko ang sigaw ng babae na alam kong walang iba kundi si Christine. Walang kasing bilis na inihakbang ko ang mga paa ko papunta sa kwarto na pinasukan nito. Kita ko pa pagkagulat ng tatlong tauhan nito na nakabantay sa pinto ng kwarto. Ngunit bago pa man nila maitutok ang mga baril nila sa akin, mabilis nang pumasok sa sentido nilang balang nasa baril ko. Sobrang galit ang nararamdaman ko, lalo na ang pagbukas ko ng pinto ay lumantad sa akin ang ginawa nitong pagpunit sa dress ng Christine ko. Mabilis kong hinablot ang kwelyo nito at ibinalya sa sahig para itong damit na bigla ko nalang binalya. Hindi ko naramdaman ang bigat nito dahil sa sobrang galit ko. Hindi ko na nagawang habulin ito dahil kay Christine. Kaagad ang pansin ko ang sakit sa puso na makita ang taong mahal mo na mutik nang maghahasa. Mabuti na lamang at nakarating ako sa tamang oras. Andrea point of view. Nalimpungatan ako dahil sa haplos sa aking pisngi. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nasilayan ko ang tuwa at mangyak-ngyak na si Nanay Esting. Kagat-labi akong bumangon at mabilis tong niyakap. Akala ko pa naman panaginip lang ang lahat. Totoo pala. Totoong nandito muli ako sa mansyon ni Nick. Niligtas niya ako kasama ang magiging anak namin. Hanggang sa namalayan ko na lang ang mga luhang pumapatak sa aking pisngi. I'm sorry, Nanay. I'm sorry sa aking nagawa. Humihikping wika ko rito habang nakayakap pa rin dito. Psst, tahan na. Ang mahalaga, narito ka na. At ligtas ka pa. Pati na ang anak nyo. Huwag mo sanang ulitin yun. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang pag-aalala sa'yo ni Nick. Alam ko na galit ka pa rin sa kanya dahil sa nagawa niya sa'yo. Pero iha, anak, buksan mo sana ulit ang puso mo para sa kanya. Nakikita ko kung gaano kanya kamahal. Hayaan mo siyang makapagpaliwanag sa'yo. Mahabang wika ni Nanay Esting. Kagat-labi akong tumango-tango sa kanya habang umiiyak pa rin. Makaraan ang ilang minutong pagyayakapan ay siyang pagtanong ko rito. Nasaan po pala si Nick, Nay? Tanong ko rito. Nasa library siya, anak. Kausap ang kanya mga kaibigan. Saka mo muna siya kausapin at baka mahalaga ang pinag-uusapan nila. Lalo na't rinig ko nakatakas raw yung lalaking kumidnap sa'yo. Wika ni Nanay Esting. Para naman akong sinipa sa dibdib dahil sa narinig ko. Ramdam ko ang takot na namumuo sa dibdib ko dahil sa mga nangyari. Huwag ka nang matakot. Hindi ka niya pababayaan. Basta ipangako mo na hindi mo na magagawang tumakas. Wika nito, kasabay ng paghawak sa aking mga kamay. Napansin siguro nito ang bumabalot na takot sa mukha ko. Nakaramdam ako ng konsensya dahil pati ang mga ito ay nadamay sa galit ni Nick dahil sa kagagawan ko. Hindi na ho, Nanay. Patawad po talaga sa nagawa ko. Pati kayo nadamay. Sorry po. Wika ko rito habang nakayuko. Nakaramdam ko muli ang pagyakap nito sa akin. Ayos lang, anak. Ang mahalaga ay ligtas ka. O siya, ipaghanda ko na kayo ng makakain. Maiwan mo na kita ha. Pagpapaalam nito sa akin. Tumango lang ako hanggang sa tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Pagkatapos kong maligo, naisipan ko nang lumabas at nagbabakasakaling naroon na sa sala si Nick.
Haplos-haplos kong malaking tiyan ko habang naglalakad ng masalubong ko si Nick at mga kaibigan nitong galing library. Hindi ko tuloy alam kung babalik ako o hindi, ngunit huli na at nakita na ako ng mga ito. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng hiya, kaya mabilis akong yumuko. Siguro ay dahil sa kagagawan ko kaya hindi ko magawang tumingin sa mga ito. Hanggang sa marinig ko ang boses ng isa sa mga kaibigan ni Nick. "Hi, Christine," rinig ko na wika ni Marcos. Napilitan akong tumingin sa mga ito. Tipid akong umiti rito, ngunit ang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa gilid ng mga mata ko ay nakatitig si Nick, lalo na sa maumbok na tiyan ko. Hanggang sa magsibatian mga kasamahan pa nito sa akin. Ngunit nagulat na lang ako na magsalita si Nick. "Don't call her Christine. She's Andrea Benapista, her real name," wika nito sa seryosong mukha. Narinig ko na lamang ang tikhim ng mga kasamahan nito hanggang sa tumingin sa akin si Nick. Hindi ko matitigan ito ng diretsyo dahil na rin pag naalala ko ang ginawa ko. "Kumain ka na, may pupuntahan pa kami," wika pa nito sa seryosong tono. Akmang magsasalita pa lamang ako nang bigla na ako nitong lampasan. Kasunod ng mga kaibigan nito, kagat-labing nakasunod na lamang ang tingin ko sa mga ito. Hindi ko naman siya masisisi kung bakit ganun ang trato niya sa akin. Ngayon dahil na rin sa kagawagawang ko. Marahil galit pa rin ito dahil sa nagawa kong pagtakas na muntik nang ikapahamak naming mag-ina. Ilang araw nang lumipas ngunit hindi pa rin ako kinakausap ni Nick. Palagi itong nasa library. Subukan ko man itong kausapin, ngunit isang tanong, isang sagot lamang ito o magsalita. Para bang ayaw niya akong kausapin, hanggang sa napagdesisyonan ko itong kausapin upang makapaghingi sa nagawa kong ilang araw nang nakakalipas. "What are you doing here?" kunot noong tanong nito sa akin. Pagkabukas ko namang pintuan sa library nito, hindi ko tuloy maiwasang kabahan sa paraan ng kanyang mga tingin. Seryoso, malalim kong makatingin. "Busy ka ba? Pasimula ko rito." "Yeah, may kailangan ka?" tanong nitong muli. Dahan-dahan akong lumapit dito, ngunit tumigil din ako kaagad dahil sa malalim nitong mga tingin sa akin. Tiyan kapag dakay sa mukha ko. Gusto ko lang humingi ng sorry sa nagawa ko at salamat sa pagligtas sa amin. Kabadong wika ko rito. Tumitig lang ito sa mukha ko na siyang ikinailang ko hanggang sa marinig ko na may tumatawag sa telepono nito. Maya-maya pa ay mabilis itong tumayo sa swivel chair nito at mabilis isinuot ang coat nito. Pagkatapos ay humarap ito sa akin na sobrang lapit. Hindi ko tuloy alam kung saan ko ibabaling ang tingin ko. "I have something important to do. Huwag kang masyadong magkagalaw-galaw ha at baka madulas ka. If you need something, call Nanay Esteng," wika nito na ikinakiliti ng puso ko. Kahit papano, bumabalik ang pagiging concern nito sa akin. Tumango-tango ako dito. Akmang ibabaling ko ang tingin sa ibang ay pinigilan niya ito gamit ang isang kamay nito. Kasabay ng mabilis na halik sa labi. Mabilis ngunit ramdam ko ang paglapat nito. Tipong ramdam mong may feelings ang paraan ng paghalik nito. Kasabay ng paglayo ng labi nito sa labi ko ay ang pagtitig sa mga mata ko. "Babalik agad ako ha," wika nito. Pagkatapos ako nitong halikan sa labi at ang huling ginawa nito ay ang paghalik sa tuktok ng noo ko bago ito tuluyang umalis. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yun. Gusto kong tumalon sa tuwa at kilig. Gusto kong gumulong-gulong dahil sa kilig at bilis ng pintig ng puso ko dahil sa ginawa nito. Ngunit dahil buntis ako, kaya tumili ako ng mahina at halos mapunit yata ang labi ko dahil sa lawak ng ngiting sumilay sa labi ko. Kasabay ng paghaplo sa tiyan ko. Kung noon ay galit ang umiiral sa akin, ngayon hindi ko na maramdaman yun dahil alam kong totoong mahal niya ako. Hindi niya itatay ang buhay niya para lang sa akin. Mas lalong hindi siya mag-aaksaya na kunin ako sa oras na kasal ko noon kung wala siyang pagmamahal sa akin. Marahil ay natakpan lang ng galit ko noon kaya hindi ko makita ang pagmamahal nito. Kahit nasa kabila ng pagsisinungaling nito noon, ang mahalaga naman sa ngayon ay pinapakita niya
ang pagpapahalaga sa akin na siyang nakikita at nararamdaman ko. Mahal din kita, Nick. Hayaan mong maiparamdam ko ulit yon sa'yo. Ano man ang dahilan mo kung bakit nagawa mong ilihim sa akin ang totoo ng mahigit isang taon. Handa akong makinig. Iparamdam mo lang sa akin at sa magiging anak natin na totoong mahal mo kami. Mahinang usal ko sa aking sarili. Napalunok ako ng bigla na lang ako nitong lampasan. Hating gabi na ng mga oras na yon at nagawa ko pa itong hintayin. Ngunit ito lang pala ang isasalubong nito sa akin. Ano bang dapat kong asahan? Wika ng isip ko. Kagatlabi ko na lang itong hinabol ang tingin. Ramdam ko ang sakit sa dibdib dahil sa ginawa nito. Samantalang kanina lamang umaga, hinalikan niya ako at marunong pa magpaalam. Ngayon para kung anino na hindi man lang tinatapunan ng tingin na akala mo'y walang tao. Nilagpasan lang ako nito na parang walang nakita. Ilang araw ang lumipas na mapansin ko ang pagbabago nito ng tuluyan. Naglaho na ang dating Nick na nakilala ko. Ngayon ko lang din napagtanto kung gaano pala kahirap ang hindi pansinin ng taong mahal mo. Tipong halos magmamakaawa na ako sa paraan ng tingin ko rito. Nasulyapan man lang ako nito, ngunit hindi ito ginagawa. Hindi ko maintindihan kung ano pa ba ang malaki kong nagawang kasalanan dito. Sinusubukan ko naman na kausapin ito. Kung minsan ako pa ang kusang nagdadala ng pagkain nito sa library dahil halos ayaw na atang umalis nito sa kanyang library. Ngunit imbis na matuwa ito, nagalit pa ito at halos madamay pang lahat ng kasambahay sa galit nito. Kung bakit naman raw ako pa ang pinapadala ng pagkain samantalang napakalaki na ng tiyan ko at baka raw mapahamak ako. Huwag mo na itong uulitin. Ayokong magalit ng tuluyan kaya please lang, natatandaan ko pang wika nito. Halos ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko. Akalam kong may galit siya sa paraan ng pananalita niya. Pero huwag niyang sabihin galit pa rin siya sa nagawa ko. Samantalang natatandaan ko maayos naman ang pakikitungo nito sa akin ng mga nakaraan. Bigla na lang itong nagbago nang umalis ito at umuwi ng hating gabi na. Lumipas ang linggo nang ganun pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na rin ako masyadong naglalabas ng kwarto at nabibigatan na ako sa tiyan ko. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ipapaayos ko kay Nanay Isting ang ilang gamit mo, wika ni Nick sa akin na siyang ikinalito ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko rito. May pupuntahan tayo, sagot nito. Akmang magsasalita pa sana ako nang bigla na itong tumalikod. Pigil ang luha habang nakayuko na lang. Pakiramdam ko lahat yata ng pagmamahal nito noon sa akin. Wala na akong makita dito ni Katitingman. Saan po ba kami pupunta, Nanay? Tanong ko kay Nanay Isting. Nang pumasok ito sa kwarto upang ipaligpit ang mga gamit na dadalhin ko raw. Iwan ko anak, wala siyang nabanggit sa akin. Sagot nito na siyang ikinapanghina ng loob ko. Kailan daw kami alis, Nay? Tanong kong muli. Sa susunod na araw na daw anak, sagot nito. Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng sobrang kalungkutan. Imbis na ma-excited ako dahil aalis kami, kasama siya pero bakit parang may kaba sa dibdib ko? After 2 days, are you done? Tanong ni Nick sa malamig na tono sa akin. Nakatayo ako ito sa may pintuan ng kwarto ko. Nakagayak na rin ito. Gwapong-gwapo talaga ito kahit na napakaseryoso ng mukha nito at malamig kong tumingin. Malungkot akong tumango na lamang dito hanggang sa may pumasok na isang tauhan nito upang kunin ang gamit ko na dadalhin pa alis. Hanggang ngayon wala pa rin akong ideya kung saan kami pupunta. Napasingap ako nang sumalubong sa amin isang private plane. Bakit may private plane? Tanong ng isip ko. Let's go, rinig kong wika ni Nick sa akin. At least kahit malamig ang pakikitungo nito sa akin, hindi niya pa rin akong pinapabayaan at inaalalayan ako nito ng maayos. Ngunit hindi doon nakapokus ang isip ko, kundi sa private plane. Pinigilan ko ito sa braso. Kita ko ang pagsalubong ng mga kilay nito at pagtatanong sa mga mata. Lumunok muna ako bago nagkaroon ng lakas para magtanong. Saan tayo pupunta? Bakit kailangan natin sumakay sa plane na yan? Malayo ba pupuntahan natin? Sunod-sunod na tanong ko rito.
Napansin ko ang pagtiimbagan nito. Saka mo na malalaman, don't worry. Para rin ito sa ikakasaya mo. Itong gusto mo noon, I will give it to you. Sagot nito. May pagtatanong sa mga mata ko at sobrang kalituhan ang nasa utak ko sa mga pinagsasabi nito. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli ay mahigpit na nitong hinawakan ang kamay ko at hinila na papasok ng plane. Lalo pa akong nasasaktan nang hindi ito tumabi sa upuan ko kung saan ako nakaupo. Simula nang magbago ito ng pakikitungo sa akin, hindi ko pa magawang umiyak na makikita ng mga mata nito mismo. Pinipilit kong itago ang totoong nararamdaman ko, pero kung minsan ang hirap na rin magpigil, lalo na kung nasasaktan ka na ng sobra. Kaya ang ginagawa ko na lang, umiyak kapag nasa kwarto mag-isa. Nakailang idlip ako bago kami tuluyang bumaba sa plane. May sumalubong kaagad sa amin na mga lalaki at inalalayan pa kami nito papunta sa magarang sasakyan. Biglang bumundol ang tibok ng puso ko nang maagaw pansin ko ang isang nakasulat na hindi kalayuan na Switzerland. Napaawang ang mga labi ko sa gulat. Bakit kami naririto? Tanong ng isip ko. Tatanungin ko sana si Nick na katabi ko na ngayon sa upuan na mapansin kong nakapikit ang mga mata nito. Ilang minuto rin ang nakaraan bago kami tumigil sa isang malaking bahay. Tahimik lang ako habang inaalalayan ako ni Nick papasok sa loob ng bahay nang magulat ako sa taong pasalubong sa amin. Anak, iha, wika ni Mami. Ramdam ko ang mabilis nitong pagyakap sa akin. Ganon din ang aking daddy. Iha, we miss you so much, princess. Wika ni Dad. Samantalang ako, nakatulala pa rin at hindi makapaniwala. Imbis na sagutin ko ang mga ito, ay nakatingin lamang ako kay Nick na may pagtatanong. Ngunit mabilis nitong ibinaling ang mga tingin sa mga magulang ko. Kumusta ho kayo rito? Rinig kong wika ni Nick sa mga magulang ko. Dahan-dahan namang bumitaw ang mga ito sa akin at binalingan si Nick. Ayos lang kami dito, iho. Salamat sa iyo ha. At hindi mo kami binigo sa iyong mga pangako. Wika ni Daddy dito. Kita ko ang pagtango ni Nick sa mga ito. Anak, tara na muna sa taas at para makapagpahinga ka. Wika ni Mami na siyang ikinagising ko sa malalim na pag-iisip. Wala akong imik na sumunod dito. Ewan ko ba kung bakit nakaramdam ako ng kalungkutan at takot na dapat matuwa ako at nakita ko na sa wakas ang mga magulang ko. Anak, galit ka pa rin ba sa amin ng daddy mo? Salubong ka agad sa akin ni Mami pagkapasok namin sa kwarto. Umiling ako rito at mabilis itong niyakap. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang bumuhos ang mga luha ko. Basta ang alam ko lang, nalulungkot ako at nasasaktan. I'm not, Ma'am. Besides, I'm so happy na maayos ang kalagayan nyo ni Dad. Ang kinaguguluhan ko lang, bakit ho kayo naririto? Ano po ba talagang nangyayari? Dahil ba ito sa hindi natuloy na kasal ko? Sunod-sunod na tanong ko. Wala pa bang nababanggit sa'yo si Nick? Balik na tanong nito sa akin. Mabilis naman akong sumagot. Wala, Ma'am. Please, sabihin nyo na at nababaliw na ako sa kakaisip. Maktol na wika ko. Ginagap naman ito ang kamay ko at maigi ako nitong tinitigan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo pagkatapos mong manganak. Baka magalit o kaya ma-stress ka. Hindi maaari yun. Ang mahalaga naman, maayos tayong lahat, sagot nito. Akmang pagmamaktol ako nang unahan na ako nito. Malapit ka ng mga anak, kaya wag mo muna akong pilitin. Ayaw kong bumigat pa ang pakiramdam mo. Magpahinga ka na muna at alam kong pagod ka. Where's Dad? Instead ay tanong ko bago pa ito tuloy makalabas ng pinto. Bumaling po muna ito bago sumagot. Nasa library siguro at kausap ang asawa mo. Sagot nito tuluyan na umalis. Asawa? Mapait na wika ko sa sarili habang pigil ang luha na gustong kumuwala sa mga mata ko. Naalimpungatan ako dahil sa haplos sa aking braso. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata at ang aking mami at daddy ang nasilayan kong nakatunghay sa akin. Anak, gumising ka na muna at nang makakain na tayo, wika ni Mami. Sinig po, tanong ko kaagad sa mga ito pagkabangon ko. Nagkatinginan pa ang mga ito sa isa't isa. Sa hotel muna raw siya matutulog anak at kanina nakamiting niya ang isa sa mga kanegosyo niya, sagot naman ni Dad. Bumalot ang lungkot sa puso ko.
Pati ba naman dito, ganito ang igagawin niya? Sa isip-isip ko na lang. Pinilit kong itago ang sakit sa harapan ng mga ito. Kumain kami na magkakasama. Pansin ko ang madalas nilang pagsulyap sa akin, ngunit wala ako sa mood para kausapin sila. Tanging sakit at kalungkutan ang bumabalot sa puso ko ng mga oras na yun. Hating gabi na, ngunit hindi pa rin ako makatulog dahil sa kakaisip kay Nick. Kinaumagahan, maaga akong gumising para makita kaagad si Nick. At hindi nga ako nagkamali at nasa sala ito. Kasama sila mama at dad. Nagtama pa ang mga mata namin. Ngunit saglit lang ito dahil ito mismo ang umiwas sa tingin. Masigla ko pang binati sila ma'am at dad. Pati na rin si Nick na hinalikan ko pa sa pisngi nito. Ngunit wala itong reaksyon sa ginawa ko. Pansin ko rin na mukhang patay mali siya ang mga magulang ko. Hanggang sa bigla na lang itong tumayo na siyang ikinatingala ko. Tumabi kasi ako rito ngunit hindi ko akalain na sa pag-upo ko ay siyang pagtayo nito. Aalis na ho ako, wika nito na nakatingin sa mga magulang ko. Napansin ko rin ang pagtayo ng mga magulang ko. Ang mapansin ko, bigla na lang mga itong sumang-ayon sa sinabi ni Nick ay saka ko naman nagawang tumayo. Sa sandali, tarantang wika ko na mapansin kong paalis na ito at nakatalikod na sana ito paharap sa amin. Bigla naman itong pumihit pabalik. Tulad ng dati, malamig ang tingin na ipinupukol nito sa akin. Saan ka pupunta? May meeting ka ba ulit? Siguro, mag-almusal ka na lang muna. Mag-almusal muna tayo. Wika ko sa salitang may pagmamadali. Ewan ko ba pero nararamdaman ko na naman ang sakit sa dibdib ko at takot. Tumitig ito saglit sa akin bago nagsalita. No need, may pagkain naman sa airplane. Tamlay na wika nito. Pakiramdam ko may daga. Yatang naghabulan sa dibdib ko ng mga oras na yun. Hindi maari ang naisip ko. Pag-iling ko pa sa sarili ko. Lumunok muna ako bago nakapagsalita. Saan ka pupunta? May meeting ka pa ba malayo rito? Tanong ko rito, napilit kong kinokontrol ang sarili na nararamdaman. No, babalik na ako ng Pilipinas at marami pa akong asikasuhin. Wika nito na siyang ikinalakas ng kaba sa dibdib ko. Ramdam ko rin ang panginginig ng mga kamay ko, pati sulok ng mga mata ko. Ramdam ko na rin na umiinit ang mga ito. Akmang magsasalita pa lang ako nang magsalita ulit ito. Maiwan ka na muna rito. Maalagaan ka rito ng mabuti dahil naririto ang mga magulang mo. Total, ito naman ang gusto mo. Ang makasama sila. Wika ko ulit. Ramdam ko ang pagsikip ng dalalamunan ko. Kahit gusto kong magsalita, hindi ko na maggawa pa. May sasabihin ka pa ba? Dahil kung wala na, alis na ako. Wika pa nito sa malamig na tono. Alam ko sa pagkakataong yun, hindi maikakaila na nakikita nito ang pamumula ng mga mata ko dahil sa pinipigilang luha. Hanggang sumiyumuko na lang ako kasabay ng mabigat na pagpatak ng luha ko. Kagat labi akong tumaliko dito ng dahan-dahan habang patuloy sa pagpatak ang mga luha ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kinayang sakit na nararamdaman ko. Talagang wala na ang dating Nick na nakilala ko. Siguro hinahayaan niya lang na manatili ako sa puder niya dahil sa anak nito na dinadala ko. Wika ng isip ko habang patuloy sa pagluha ko, habang umaakyat-paakyat kung nasa ng kwarto kong nakatalaga sa akin. Hindi ko na rin napansin kung naroon pa ba ang mga magulang ko nang tumulo ang luha ko. Tulala akong nakatanaw sa bintana habang patuloy pa rin sa pagpatak ang mga luha ko. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko na siyang hindi ko pinag-aksaya na tingnan. Narinig ko pa ang mga yapak ng papalapit sa akin, ngunit hindi pa rin ako lumilingon. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Nick na siyang ikinagulat ko. Hindi ko naman kasi naasahan na pag-aksayan pa ako nito ng oras para sundan, ngunit hindi ako tumitingin dito. Instead, yumuko ako upang mapagtakpan ang mga luha sa mga mata ko. Nang mapansin kong kaunti na lang at makakalapit na siya ng sobra sa akin, ay siyang pagsasalita ko. Huwag na, magiging pabigat pa kami sa'yo. Alam ko naman kung gaano kakabising tao. Ayokong maging pabigat pa kami sa'yo. Mabuti na sigurong maiwan kami rito. Kagat labing wika ko, ngunit panay daloy ng luha ko. Ang binabanggit kong kami ay ang magiging anak namin.
Aaminin ko naman na gusto ko talagang sumama sa kanya. Ang sakit lang isipin na pumunta pala kami rito para iwan niya ako rito. Hindi niya alam na mas masaya ako kapag siya ang kasama ko. Pero anong magagawa ko? Kung siya mismo ay ang ayaw akong makasama, di ba nga hindi naman niya talaga ako totoong asawa? Malay ko ba kung inaalagaan niya lang ako dahil sa anak nito? Sa isip-isip ko habang umiiyak. Ngunit hindi ko inaasahan ang kamay nito na siyang paghawak sa baba ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Ngunit mabilis rin ako umiwas ng tingin. Akmang tatayo ako nang iharang nitong dalawang kamay nito upang hindi ako makagalaw ni makaalis. Nagtataka akong tumingin dito. Nang bigla na lang nitong punasan ang mga luha sa mga mata ko. Babalik din ako kaagad bago ka manganak, wika nito. Hindi na ako sumagot pa, instead iniwas ko na lang ang mga tingin ko rito. Nang bigla itong lumuhod at hinalikan ang tiyan ko. Naramdaman ko bigla ang pagsipa ng anak ko sa loob. Siguro naramdaman nito na ama niya ang humahalik sa kanya. Kita ko sa mga mata nito ang pakikislap nito, ngunit segundo lang yun at bumalik na naman sa malamig na seryoso mukha. I'm going, wika nito. Akmang yuyuko na lang ako nang hawakan nitong muli ang baba ko at pinakatitigan ako nito sa mukha. Naramdaman ko pa ang pagbuntong hininga nito bago ginagap ang malambot kong labi. Saglit lang binitawan nito ang labi ko, ngunit hinalikan ako nitong muli na medyo may katagalan. Nagawa ko pa nga itong suklian at yakapin ang liig nito. Sobrang namiss ko ang halik nito. Halik na nakakalasing. Nakakabaliw hanggang sa maramdaman ko ang pagbitaw nito ng dahan-dahan. This time, nakita ko muli ang mapapungin nitong mga mata. Hinalikan pa ako nitong muli sa noo bago tuluyang umalis. Masaya at malungkot ang nararamdaman ko habang tinatanaw ang sasakyan nitong papalayo. Masaya dahil naramdaman ko muli ang pagmamahal nito. Siguro itinago lang nito. Alam ko may hindi siya sinasabi sa akin. Ngunit maghihintay ako, wag niya lang akong iwan ni ipagtabuyan. Malungkot naman dahil sa magkawalay kami ngayon. Hindi ko alam kung totoo nga bang makakapunta siya sa araw ng panganganak ko. Alam ko naman na kailangan ko siya sa mga oras na manganak ako. Natatakot rin ako at baka pagbalik niya, ulit bumalik na naman siya sa malamig at seryosong pakikitungo sa akin. Ang hirap, gustong-gusto ko na siyang hayakapin at palagi makatabi sa pagtulog. Malungkot na wika ko sa sarili. Totoo nga pala ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi. Pero sana nga hindi pa huli ang lahat para maibalik namin ang dati. Maibalik ang dating Nick na nakilala ko at minahal. Nick point of view. Ang hirap sa pakiramdam na baliwalain ang presensya ng taong mahal ko. Subalit, every time na gusto ko itong lapitan o kaya kausapin, bumabalik sa isip ko ang litrato nito kasama ang walang hiyang lalaki na yun na kumidnap sa kanya. Hindi ko lubos maisip kung bakit mayroon silang litrato nito na magkatabi sa pagtulog at iba pang kuha ng litrato na magkasama. Sobrang nagagalit ang pakiramdam ko at parang gusto kong pumatay every time na makikita ko ang litrato ng dalawa. Hindi ko naman ito makompronta sa ngayon, lalo na't buntis ito. Baka mapagbuhatan ko lamang ito ng malakas na boses sa galit. Baka hindi ko rin magustuhan kapag itinanggi nito ang mga litrato nito. Kaya hindi ko ito magawang kausapin, nilapitan dahil naiisip kong baka may nangyari sa dalawang ito nung ikakasal ang mga ito at hindi yun matanggap ng kalooban ko. Parang kahit lalaki ako, mapapaiyak ako kapag nangyari ang mga bagay na yun. Baka kung ano pang magawa ko. Naalala ko pa nang minsang tumawag ang drug addict na lalaking yun. Nagustuhan mo ba ang ipinadala ko sa iyong litrato? Tanong nito na sinabay ng halakhak. I'm gonna make sure I'll kill you kapag nakita kita ulit. Instead ay sagot ko rito habang maigpit ang hawak sa telepono. Samantalang ang mga kaibigan ko ay naroon lang sa isang tabi at tinitrace nito kung nasaan ang lugar nito. Narinig ko pang malalakas nitong halakhak. Iyon, kung makita mo ako ulit. Ingat ka, baka hindi mo alam, nasa paligid lang pala ako. Baka hindi mo na maabutan ang anak namin ng babaeng pinakamamahal mo.
Wika nito sabay halakhak na malakas. Fuck you! Who's telling you na anak mo ang dinadala ng asawa ko ha? Gago! Malakas na sigaw ko rito habang hawak ng mahigpit ang telepono. So, gusto mo ba na sabihin ko sa'yo kung paano kami nagpakasasa sa cam? Hindi nito nagawang tapusin ang sasabihin ng ibalibag ko ang telepono dahil sa galit. Napansin ko pa ang pagtayo ng ilang mga kaibigan ko. Relax, dude. Walang planong mangyayari kapag pinairal mo ang galit mo. Wika ni Dance. Yeah, kailangan nating makisakay sa kalukuhan ng adik na yun. Wika naman ni Kit. Sa sobrang galit ko, nasuntok ko pang pader. Iniisip ko pa lang na totoo ang sinasabi nito. Gustong gusto ko itong pilipitin sa liig. Ngunit kinukumbinsi ng puso ko ang sarili ko na hindi ito magagawa ni Christine sa akin. Marahil nagalit siya sa akin ngunit hindi nito maitatanggi na minahal ako nito at hindi ako naniniwala sa buwan naming paghihiwalay ay makikipagtabi siya sa lalaking yun. Alam kong iba siya sa mga babae lalo na't ako ang nakauna rito. Pero hindi ko pa rin maiwasan makaramdam ng galit at sama ng loob dahil ipinakita ko na ang litrato sa magaling na mga editor pagdating sa mga bagay na yun. Ngunit isa lang ang sinasabi nila. Totoo ang kuha ng litrato at yun ang hindi ko matanggap. Nagawa ko pang manakit sa mga ito. Magsalita lang ito ng hindi yun totoo, ngunit pinipilit ng mga ito na kuha sa totoong litrato. Kaya kahit lalaki akong tao, nagawa kong umiyak, uminom, magwala at kuminsan, nananakit pa ako ng tao dahil sa galit na umiiral sa puso ko. Ngunit may parte sa puso ko na hindi yun magawa ng taong mahal ko. Kaya hindi ko ito magawang kausapin ni tingnan man. Kung tingnan ko man ito ay parang malamig. Ramdam ko naman na mukha itong nasasaktan sa inaasal ko dito. Ngunit mas masakit sa akin ang isipin na nagtabi ang mga ito. Subalit na makita ko sa mga mata nito ang pagpatak ng luha at pagtalikod sa akin ay siyang hindi ko matiis. Ayoko naman talaga itong iwan dito sa Europe. Ngunit nanganganib ang buhay nito sa Pilipinas. Lalo na't hindi mahuli-huli ngayon kung nasaan ang lungga nakatira ang adik na lalaking yun.